talaga siya kung ano po yung pipiliin ko. Pero ngayon naman po, sobrang saya po kasi worth it naman po siya, which is yung being an idol po at the same time, yung passion ko po nandito po talaga and sobrang saya ko po. Yung second show na say ko naman po is marami pa po kayong aabangan po sa amin and marami pa po kami ipapakita sa inyo, sana po watch out. Okay, Carlo! Sa akin naman po, isa-isahin ko talaga ko. Sa akin po siguro, just like yung nangalang taon po, kinalay ko po siya sa kabanata po, which is may kanya-kanya po kaming concept po. So yung concept ko po doon is, gaya po na sinabi ni RC, gusto ko po mag-reminisce sa mga time na galing po kasi akong probinsya na hindi ko po talaga alam bumiyahe papunta sa Metro Manila. Talaga wala po akong alam. Pero ginawa ko po yung best ko kasi gusto ko po talaga ito. And masarap siyang balikan to the point na parang dati ganito lang ako, na taga dito ako, ganyan, na normal lang ako, na tao, estudyante. Pero dahil sa determinasyon po at pagpupursige, kahit na wala akong alam sa lugar na pupuntahan ko, tinuloy ko siya. Kasi gusto ko to, pangarap ko to. And I'm very determined po talaga na ito talaga yung passion na hinahanap ko. So, yung Say What You Wanna Say ko naman po, gaya po na sinabi ng RC, marami po kayong maabangan sa akin. And gaya po ng sabi ko, hindi ko titigil mag-evolve yung belief ko. Ayun na po. Rafael. Ano daw province, Carlo? Pangasinan po. Rafael. Siguro ang kabalatan na pinunod ko is yung time sa life ko na student pa lang ako and nag-uusap kami ng parents ko if ano bang pipiliin ko? Yung music life ba? Yung career ko ba? Yung passion ko in music? Or yung pag-aaral ko? And, continue my study and prioritize my studies. Kung ano ba talaga yung priority ko. And I said na, ayun, mas gusto ko talaga i-pursue yung passion ko and i-venture yung music industry. Kaya, I wanna say na hindi ako nag-regret na pumunta ako dito sa Manila at the age of 16. Okay. Thank you, Zio! I'm from Bohol po. Ako naman po, yung kabanatang babalikan at tatapusin, wala po siguro kasi kung babalikan ko siya at tatapusin, baka next stay na po ako doon at wala na po dito sa pangarap ko. Tsaka yung pong kabanata na yun, yung mga pattern kung bakit ako nandito. Yun po. Tapos sa Say What You Wanna Say na po, gaya mo sa sinabi ko sa lyrics is, this is my prime. So alam ko po na ito na yung solid na tawag para sa akin. Kaya abangan nyo. J-Mar. J-Mar. Sorry. J-Mar. Yung kabanata naman po na gusto kong balikan and proud ako na natapos ko na siya is yung ano po, siguro yung tinapos ko yung pagdadaw ko sa self ko and sa talent ko. And yun po, and now po kayo na naka 1 week po kami, siguro mas makakamit ako po yung pagiging performer, pagiging total performer ko po. And sa Say What You Wanna Say naman po, yun po, watch out po sa mga susunod po namin na interviews. Okay, Clyde. So, for me, siguro yung kabanata na babalikan at tatapusin ko is that phase na parang ako rin, I'm still doubting myself if magaling ba ako, if parang nagmamatter po kasi sa akin yung sasabihin ng ibang tao. So, kaya siguro nakakonect din ako during kabanata era, dun sa song, kasi parang it hits me to the point na parang nagre-recall sa akin yung mga sinasabi sa akin before. Kaya gusto ko po siyang tapusin. And now sa Say What You Wanna Say, siguro very empowering kasi yung lyrics. Lalo na po yung dun sa part na parang di panghihinaan ng loob sa sinasabi mo. So, maraming tao kasi na parang may mga tao na gusto nilang nakikitang bumababa. Well, for me kasi, ayaw ipakita sa kanila na natatamaan ako sa mga sinasabi. Kasi naniniwala ako sa sarili ko at sa kakayanan ko. Kaya ayun po yung gusto kong sabihin. Say what you wanna say. Oh, thank you. So, sa akin naman. Basically po, it's collaborative work po, no? Between the members and the composers and producers on song which
sila Hazel, Faith, and Caleb Santos po. So, ayun po, as the rapper po kasi ng group talaga, ang isa ko sa forte, Zio talaga is writing his own lyrics and feelings into the songs. So, nung dineliberate po sa amin yung Say What You Wanna Say as part of the line-up songs for Believe, naisip po namin na eto okay to na comeback for Believe. Dahil nandun na yung statement, nandun na yung message, although medyo strong lang siya, so our management also placed a comment na medyo tone down natin or medyo i-naturalize natin siguro yung lyrics. But in the end po, the story developed on its own po kasi part of the story, part of the experience na hinaharap din namin while we are trying to decide kung ano po ba yung comeback namin. So, ayun po, it was, tinulungan din po kami mismo nila, Hazel and Caleb, to put yung own taste po namin when singing the song. Kasi syempre po, on the first part, medyo nangihina pa po kami kung kaya po ba namin yung kind of attack ng song. Kasi iba-iba siya sa kabanata no? So yun, it's a collaborative work po between the members, the management, and the producers po. In terms of genre and style, naman would you say na yung group is more R&B, hip-hop, or pop? Hard pop po. When you say hard pop, ano bang naging sabihin? Mas strong po yung atake ng music po. Yun po yung yung beat, yung structure ng song, yun po yung pinaka-definition ng hard pop talaga yung as the word says. Ayan. Sigaw-sigaw. Sigaw, gano'n mga pag-iingay. So yun talaga yung parang gusto yung signature sound? Sort of. Kasi ayun na, for now po. Kasi di naman po necessary na parang ganun lang forever. Siyempre magbabago rin. Pinantayin sa isang genre. Siyempre babago rin yan sa susunod na comebacks. Di natin sure. Pero di pa lang for now. Pero siguro po yung pattern na makikita niya dito. From Kabanata po kasi, many stories and concepts will arise. So from the Kabanata na sinimulan po namin, this comeback speaks about us telling to say what you wanna say in the world. So, ayun na po yun, may clue na po yun, no? Kasi yung kasusunod po natin comeback, another Kabanata na naman po. Ever open din ballads or... Very open. Or orange na po yan. Very, very open to any genres naman. Any genres naman po talaga yung pwede namin mahatag. Excited din po kami at the same time na mag-experiment po ng mga genre po and kung saan po kami mas magiging maganda po or kung saan po yung maganda for us na parang kung saan po kami mas magiging confident po. Kaya as of now, we're still experimenting with the last things the studio. At syempre po isa po sa creative director namin si R.S. Francisco. So hindi po talaga mapayag yan na walang pasabog. Okay, salamat.